created bylaws, pero ang church naman is already 50 years old. And then I was chairman for 4 years na. Mga 46 years since before I became the council chairman, wala yung bylaws sa aming church. So most likely, ang mga silingan po na mga churches, pare-parehan po doon kayo sa Maharlika sa Baptist Church. My question to you now, Pastor, can you help us siguro if not, dili paigo ang karon nga ang karon luma balong nga siya pagayon. Pero pwede ba ta with your help, you can help facilitate maybe siguro sa focus group discussion na ang kada sa mga churches rin bahala ko doon laylay o structure ang ilang gusto, pero at least mo we will arrive to a kanang rating kanang draft sa bylaws para katong pathways bitaw nga yung i-mention mabutangan na o mga pulong dito, and then these churches will submit this draft to that church sa congregation para approval nila. Then para bisan magwala pa yung registration sa SEC, at least may operating bylaws. Mag-operate ng bylaws, bisag din pa sila mag-register sa SEC. Kaya sa moral kung tungkol kayo wala yung operating bylaws, mapo nang ma-miss out po nila mga insakto nga approaches sa mga problema. So, can you as the President sa SPBTS or the SPBTS itself as an organization help facilitate na matabangan ng mga churches na magkaroon ng drafted bylaws itself there? Pwede ba? Mabuta lang taglamisa dito. Pwede ba? Pwede yun. Ato siguro atong tanong. Pwede. Actually, sa SPC, I will also, I am connected with the DAIL. Ako, I usually help the NGOs ng Bukidnon. And then, kadumdo pa siguro akong mga agway na gigamit ko sa paghimo sa ato bylaws pag-amen. And ano kung isa nakadumdum sa ato ang bus BC na bylaws. Dr. si Big Nanay. Oo. Kami po. Moro na ako'y kopya na. Na ako'y kopya sa bus BC. Ako mismo pa ang nag-ilan. Oh, moro na kopya na ko ana. And then malagay ko ganina na there is a need for the bylaws to be amended na mo swak na siya sa ating pathways. Ang mga nato kailangan ito, dili exactly sa pathways ko ako na wala rin mga worship and finance, kaya na mga evangelism, which is discipleship. Diba? So siguro ay kami na pwede po ko I can offer help para sa bulag sa Ginoo. Pwede na siya kanyang kung pastors with ilang church or leaders nila. Sa kay ratify pa. Tama, kada pa kayo wala sort of akin ko ating place ba. Bylaws buhat to na. Sa isulod lang. Ano hindi gamay-gamay ra man di ba convention kadaghanan. Pero dugay gihapon. Kailangan na gud siguro. I-ratify pa na pila ka rito. Ang ay magod usahay natin bylaws to. Pero wala natin pag-review. Ang uban ng mga provisions wala ma-enforce. Especially on membership / discipline / yan na. One at four. So what's, kumbaga sa lula pa kasi, kung wala ground rules, bubot yun. Kasi bubot yun. Naman ang ako ang mag-is, dapat tayo yung ground rules. Bylaws. Naay tayo mabalikan eh, kaso. Need na siya time kay ratify ako pa. paghimot na ako, na-confer ko with Ate Bing, kasi Ate Bing ang naikopya sa Baptist Polity. Siya ang naikopya na publikato ng annual. Nagpabilin naman niya ito na ko diri sa, ibilin na ko ito diri. Hindi ang kopya. Puti na lang ako.
dito po di pattern. Kung naatay bagong policies mas better. Kaya karaan na to. Ako na-browse ko na po to, browse sa Ginoo, cover to cover. Kaya dito man yun magtuan sa statement of purpose, as is the faith, and dito tatanan nagbase. Then, di ano lang siya, di customize lang siya sa amo ang nadali